Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan nami huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona.
nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginaya ko sa iyo. Ngunit, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patotot, at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tumayo na po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan yun? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaluunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Roque. Healer po siya. Lumapit po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno sa pamamagitan niya para sa ating paggaling. Paggaling sa mga pisikal nating karamdaman, psikolohikal, o maging espiritual. Hingi natin ang kanyang pag-aadya para sa paghilom ng mga sugat na dulot ng hindi malusog na pagsasama ng mga mag-asawa. Pati na rin ang mga sugat na dulot naman ng hindi nayakap ng lubos na buhay ng mga hindi na nag-asawa. Sa ganitong prayerful approach po sana, hinaharap ang problematic marriages o problematic celibate life. Hindi pakikipaghiwalay na agad o pagkukwit na kaagad. Pinagdadasalan sana ng taimtim at kinikilatis ng husto. At kung talagang pagkatapos ng balanseng pagsasaalang-alang ng lahat ng maaapektuhang aspeto ng buhay, hindi lamang ng sarili, kundi pati na ng mga mahal sa buhay, ay di sige. May remedyo naman ng simbahan sa ganitong mga sitwasyon at kalagayan. Huwag nga lamang madaliin o magpasya ng biglaan. Sa unang pagbasa, mga kapatid, ginamit po ni Propeta Ezekiel ang imahe ng adultery para isalarawan ang idolatry metaphorically. Ulitin ko lang po yun, at nakakalito ang magkakatunog na mga salita.
Ginamit po ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa ang imahe ng adultery o pangangalo niya para isalarawan ang idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Mateo naman sa Ebanghelyo ay ginamit ang buhay mag-asawa para isalarawan ang pakikipag-ugnayan ni Kristo sa simbahan. Gaya po sa buhay may asawa, ang mga celibates, kami hong mga pari, at yung mga vowed religious o yung mga consecrated men and women o tinatawag na mga hindi na nakapag-asawa, ay tinatawag din sa pakikipagkaisa kay Kristo sa isang pagsasalo sa buhay na ibinubuhos para sa iba, para ding sa mag-asawa. Yung buhay ng asawa, ibinubuhos para sa kanyang asawa. Kami naman, ang aming buhay, ibinubuhos din para sa iba. So hindi lang po ito tungkol sa divorce, ang ating mga pagbasa ngayong araw na ito ng Biyernes. Actually, sa puntong ito, ay angkop na sanang diskasin sa homilya ang napakagandang sacramentality ng marriage at kung paano itong sinasalungat ng diborsyo. Pero, ng Biyernes, at natitiyak kong natalakay na ito ng husto, malawakan at malaliman sa nauna ng 15 misa. Kung gusto nyo, recorded naman hong lahat yan. Pwede kayong pumunta sa Facebook o kaya ay sa YouTube para reviewin yung lahat ng yan. Kaya kung inyong mamarapatin, ay gusto ko rin sanang tingnan naman yung kabila. Ano ho? Yung second part ng Ebanghelyo tungkol sa single blessedness o sa celibacy. Katulad ng marriage o buhay mag-asawa, isa rin po itong regalo na nagiging mabunga lamang pag natutunan na nating ipahayag ito ng positibo sa pagmamahal. Ulit, kasi gabi na, baka medyo pagod na tayo, ano? Simulan natin doon sa gusto ko rin sana, ano? Gusto ko rin sanang tingnan naman yung kabila, yung second part ng Ebanghelyo tungkol sa single blessedness o sa celibacy. Katulad ng marriage o buhay may asawa, isa rin po itong regalo na nagiging mabunga lamang pag natutunan nating ipahayag ito ng positibo sa pagmamahal. Ayun ano, susi po ang pagmamahal sa buhay may asawa o sa buhay single blessed. Kung titingnan lang po sana natin ang kanya-kanya nating bukasyon, may asawa man tayo o wala, bilang paraan ng pagmamahal, wala pong maituturing na mabigat. Dahil pinagagaan po ng pagmamahal ang mga dalahin. At binibigyang kahulugan po nito ang pagpapasan. Kaya magtataka ka, ano? Saan ba kinukuha ng mga tatay na ito o ng mga nanay na ito ang kanilang lakas sa pagtataguyod ng pamilya? Itong mga paring ito, bakit parang hindi rin nauubos ang mga enerhiya? Lantutay bago magmisa, pagkatapos magmisa, energized na energized. Di ba? Saan galing yung lakas? Saan galing ang pagre-rejuvenate ng kalusugan? Siguro po ay dahil sa pag-ibig. Magkakaiba lamang po tayo ng expression ng pag-ibig.
Hindi po natin maa-appreciate ang kahulugan nito kung titingnan po natin ito mula sa moralistang punto de vista lamang ng pagsunod sa batas. Ulit, hindi po natin maa-appreciate ang kahulugan nito kung titingnan po natin ito mula sa moralistang punto de vista lamang ng pagsunod sa batas. Para sabihin po kasi na ng tahasan na huwag kayong maghiwalay ay hindi po nakakamotivate. Hindi ba? Nade-dehumanize na nga ako sa aming pagsasama, huwag pa rin kaming maghiwalay. Ay bakit? Pagtitiisan ko ito habang buhay? So para sabihin sa inyo na huwag kayong maghiwalay, bawal yan. Hindi po nakakamotivate na huwag talagang maghiwalay. Wala po itong power of persuasion na tinatawag natin sa English. Power of persuasion. Ang mabuti po ay kung makikita nating lahat ng mga mag-asawang sumasailalim sa mga ganitong pinagdadaanan at ng mga nagsasabi sa inyo ng mga walang asawa, naming mga pari, maganda po kung makikita namin at ninyo ang pagpapahalaga sa likod ng pagsunod natin sa kautusan. Bakit ba sinasabi naming no to divorce? Bakit? Bakit tumitindig kami? Wala namang kaming asawa. Pero para sa inyo, ibinibigay namin ang aming boses. Naglalagay kami ng mga streamers at mga karatula sa simbahan na nagpapahayag ng aming pagtutol sa diborsyo. Ay bakit kaya? Ang tinutukoy po natin, minamahal kong mga kapatid, ay ang inner value. Inner value na mapipili at maisasaloob lamang bilang paggawa ng isang napakagandang bagay para sa Diyos. Kung titingnan po natin ito bilang ating kontribusyon na napakaganda para sa Diyos, makikita po natin ang inner value sa likod ng ating mga advokasya. Isang napakahalagang handog natin pabalik sa Kanya. Isang biyaya na isinusukli natin sa Kanya. So sa puntong ito mga kapatid, maganda siguro kung masuri natin paano ba natin tinitingnan yung ating marriage o yung ating celibate life. Isa ba itong problemang dapat solbin? Isa ba itong krus na dapat pasanin? O isang regalo mula sa Diyos na dapat pahalagahan? Matatagpuan lang po natin ang tunay na kahulugan ng kanya-kanya nating bukasyon pag nayakap natin ang katotohanan ito ng paghahandog mula sa pananaw ng pananampalataya. Ang kahalagahan po nito ay makikita natin sa krus. Sa wagas na paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming maging at home sa buhay na aming niyakap at pinili. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Sa bawat pag-aalay ang atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.
Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kapatid, lakas loob nating iakyat sa krus ang mga personal nating intensyon, pati na rin po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay, sa pagsisimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa panunungkulan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak,
na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal gaya ni San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan, katotohanan at pag-asa ng minamahal din nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.